Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, Sakamoto Days Chapter 240. Gaya ng dati bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong na yan sa ating channel. Bale natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan nagawang maisakay ni na Amane at Toramaro sa helicopter sina Mr. Sakamoto at ang kanyang mag-ina. Samantala pinigilan ni Shin si Tanabata na atakihin ang helicopter at sa hindi kalayuan ay ipinakita si Nagumo na nakaharap pa rin si Mr. Oki. Ngayon atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days at ito ay ang Chapter 240. Nagsimula ang chapter kung saan si Shin ay abala na harapin si Tanabata habang patuloy na hinaharap ni Shishiba si Gozo. Maging si Wutang ay abala rin na labanan ang napakaraming assassin habang sa kanyang tabi naman ay si Boiled ay may napansin na kanyang ikinabahala. Ang isa sa mga assassin ng JAA na may dalang rocket launcher ay naghahandang atakihin ang helicopter na nasa himpapawid. At kinumpirma sa kanyang kasamahan na si Taro Sakamoto nga ang nakasakay dito. Binanggit din ito na kung sakaling mapabagsak niya si Taro Sakamoto ay magdudulot ito sa kanya ng malaking pagkilala. Naramdaman ni Shin ang paparating na panganib at ito ay labis na nabahala habang tuluyan ng pinakawalan ng assassin ang kanyang rocket at ito ay tumama at sumabog sa itaas na bahagi ng helicopter. Dahil sa pangyayaring iyon, napasigaw si Shin sa takot sa maaring mangyari at maging si Boiled ay nag-alala para sa kanyang matalik na kaibigan si Taro Sakamoto. Ang main rotor o ang malaking umiikot na propeller sa itaas ng helicopter ay nasira at nag-iisip si Amane kung ano ang dapat gawin. Si Mrs. Sakamoto ay kinakabahan na lalo na't nasa loob sila at wala pa ring malay ang kanyang asawa. Kasunod nito, bumalik ang isang alaala sa isipan ni Mr. Sakamoto kung saan nakaupo siya sa labas ng Sakamoto store kasama ang yumaon niyang kaibigang si Rion Akao. Si Mr. Sakamoto ay nag-iisip at tinanong ang kanyang sarili kung hindi na ba siya maaaring makabalik. Nagkatinginan sina Rion at Sakamoto at doon tinanong ni Mr. Sakamoto si Rion kung natalo ba niya ang grupo ni Uzuki. Biglang namula ang mga pisngi ni Rion hanggang sa hindi na niya mapigilan ang kanyang tawa at humalaklak ng napakalakas sa tuwa. Sinabi ni Rion na paano naman niya malalaman iyon at tinanong din ito kung bakit sobrang napakalungkot ni Taro Sakamoto. Sinabihan naman ni Mr. Sakamoto si Rion na tumayimik kahit patay na siya dahil siya ay seryosong nagtatanong. Tinanong ni Rion si Sakamoto kung nasisiyahan ba siya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Sinabi ni Mr. Sakamoto na ang kanyang karaniwang buhay ay talagang nagdulot sa kanya ng kasiyahan dahil nagagawa niya ang mga bagay na hindi niya magagawa bilang isang assassin. Ngunit inamin niya na ang buhay na ito ay nagpatigil din sa kanya at ang ideya na mailagay sa panganib ang kanyang mga mahal sa buhay ay nakakatakot kaya napagtanto niya na hindi siya dapat naging kumpante dahil sa mapayapang buhay na ito. Napakunot noon naman si Rion dahil inaasahan na niya ito mula kay Sakamoto dahil alam niya sa kanyang sarili na isa talaga siyang tunay na tanga. Hindi nagustuhan ni Sakamoto ang sinabi ni Rion sa kanya at naiinis ito habang muling nagtanang si Rion kung ano ang natutunan niya mula sa mga panahong payapa nitong pamumuhay at ano ang nakuha niya mula roon. Napaisip si Mr. Sakamoto tungkol sa kung ano nga ba ang tunay niyang natamasa. Habang papalayo si Rion, ay sinabi nito na sigurado akong napakarami mong nakilala at naranasan, mga bagay na ni hindi ko kayang ma-imagine at ngayon iyon na ang pinagmumulan ng lakas mo, hindi ba? Tinanong ni Mr. Sakamoto kung paano makakatulong ang ganoong lakas sa laban na tulad nito. Habang muling nagyuyosi si Rion, ay sinabi niya na alam mo Sakamoto, ako at si Uzuki minsan ay pinangarap din ng uri ng ordinaryong buhay na nakamtan mo. Pero sa huli ay hindi talaga namin nagawa. Sa kung saan mang punto, siguradong may mga pagkakamaling nagawa kami. Mga pagkakamaling hindi mo ginawa. Pero ang tiyak, ang mismong layunin ay hindi naman ang mali rito. Lakasan mo, manalo ka at patunayan mo iyon sa akin at sa iyong sarili. Namangha at nagulat si Sakamoto sa mga salitang binitawan sa kanya ni Rion at tinanong kung maari ba talaga siyang manalo sa laban na ito. Sinabi ni Rion na sinabi ko na nga kanina, hindi ba? Dahil may mga bagay kang pinoprotektahan, iyon mismo ang dahilan kung bakit ka malakas. Mas malakas ka pa kaysa sa akin, alam mo ba? Tumalikod si Rion at tinapon ang kanyang sigarilyo. Sabay inapakan ito habang sinasabi na panahon na para umalis ka. Hindi ba? Kaya mo namang tiisin ang mga sugat na yan ng kaunti pa.
Tama ba? Bago tuluyan magpaalam si Rion, ay muli siyang lumingon kay Mr. Sakamoto at sinabi na, mayroon pa akong isang bagay na nais ipaalam sa iyo. Huwag mo nang alalahanin ako na nasa loob ni Uzuki, alam mo na ito. Pero siya ay isang kathang-isip lamang na nilikha niya. Ang lalaking iyon ay isang dukhang halo-halong kaluluwa na hindi kayang isuot ng buo ang mukha ng isang kontrabida. Kaya gawan mo na ng isang bagay rito. Sumangayon si Mr. Sakamoto sa nais ni Rion at pagkatapos ay naglabas ito ng baril at muling nagsalita na tungkol naman kay Akira. Sabihin mo sa kanya na tapos na ang oras ng paghihiganti. Bihisan mo siya ng maganda. Ipasyal mo siya. Maging masaya kayo at pakainin mo rin siya ng maraming masasarap na pagkain. Sinabi ni Mr. Sakamoto na naiintindihan at nakuha niya lahat ang paalala sa kanya ni Rion at nagpasalamat din siya rito. At kasulod nito ay itinutok ni Rion ang hawak nitong baril, sabay sabing, sa susunod na lang aking kaibigan, magpatuloy ka na at talunin sila. Ibinalik na ang eksena sa kasalukuyan kung saan tuluyan nang sumabog ang helicopter na sinasakyan ni na Mr. Sakamoto. Nagawa namang makaligtas ni Amane at nasa kanyang tabi si Toramaro na kasalukuyang nawalan ng malay. Habang bumababagsak sila, labis na nag-aalala si Amane para kina Mr. Sakamoto at sa kanyang pamilya. Samantala, napangati si Gozo sa kinalabasan ng helikopter. Hindi niya inaasahan na mas mabilis mangyari ang lahat kaysa sa kanyang inaasahan. Ipinakita naman si Shin na nakatayo sa harapan ni Tanabata at handal na mabahala ay nakangiti ito at sinabi na, maligayang pagbalik, Mr. Sakamoto. Kasabay nito ay tuluyan nang ipinakita si Mr. Sakamoto na nakabangon at hawak-hawak niya ang kanyang mag-ina at ligtas ang mga ito. Si Mr. Sakamoto ay bumalik din sa kanyang malusog na pangangatawan na hindi inaasahan ni Shin at napatanong ito sa kanyang isipan kung bakit ito bumalik sa kanyang dating anyo. Luhang-luhang nakangiti si Mrs. Sakamoto nang makita niya ang kanyang asawa habang binati naman ni Hana ang kanyang ama ng magandang umaga. Samantala, ang mga asasin ng JAA na nagpasabog sa helicopter ay tuwang-tuwa dahil inaakala nilang nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Dahil dito, ang walang kaalam-alam sa mga tunay na nangyayari ay nabahala at sila ay boiled at atari. Bigla namang nagulat si Osaragi dahil sa kanyang harapan ay lumapang si Mr. Sakamoto kasama ang kanyang mag-ina at sa kabila naman ay naroon si Torres. Tinitigan ni Osaragi si Sakamoto na may halong pagkalinto at pagtataka habang hindi inaasahan ni Torres ang muling pagbangon ni Taro Sakamoto. Sa harapan ni Mr. Sakamoto ay may clothing store na gusto nitong kumuha ng masusuot, habang sa kanyang likuran ay nakatayo si Torres at sinabi na bagamat muli itong bumalik ay katulad pa rin ito ng isang walang kwentang matabang hangal. Naghanda si Torres upang atakihin ang nagbibihis na nating bida at humingi siya ng paumanhin sa paggambala niya sa oras ng paggising ng ating bida at kakailanganin niya itong bumalik sa pagtulog. Ngayon din, aatakihin na sana ni Torres si Sakamoto gamit ang kanyang sand blaster. Ngulit bago pa niya ito magamit ay biglang ipinasok ng ating bida ang sandata ni Torres at kasunod nito ay naglabas ng napakalakas na hangin. Dahil sa tindi ng pagbuga ni Sakamoto, ang makina ng sandblaster na nasa likuran ni Torres ay nasira at nagsitilisan. Sa isipan ni Torres, labis siyang nagulat dahil sa simpleng pagbuga lamang ng hangin sa bibig ay nawasak ang kanyang sandata. Labis namang nasisiyahan si Shin sa ipinapakita ni Sakamoto habang marining na binanggit ng ating bida na nagkaroon ako ng magandang pagtulog kagabi at ang pakiramdam ko ay sobrang ganda. Kayong lahat ay maghanda na at ihanda ang inyong sarili sa mangyayari. So, ayun na ang kabuuan ng video natin. At kung nagustuhan mo ay huwag mong sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.